Denise Graso, at ang katahimikan ng kaluluwa ni Alba Viera Andrea, Jack Florence, Arturo, Violeta Sarceno, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ang Birhen po ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ng Mundo ay nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na pagdiriwang. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Edgar OAR. Tumayo na po ang lahat. Masaya nating ipaganap pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa na ang tao'y nalubog sa sala. Pinangako ang Birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya natin ipagana ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, na sa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya natin ipaganda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Tinatawagan po sila Mr. and Mrs. Arturo and Josephine Jola and family para sa candlelighting. Kanilang ay ilaw sa lubiang korona, pag-asa ang dulot sa mundong naghihintay. Sa pagpawi ng kadiliman, kasalanan ay naugasan, bagong buhay ang dulot, siyang saya ng kapastuhan. Siyang saya ng kapaskuhan. Manalangin tayo. O makapangyarihan at mahabaging Ama, basbasan mo kami at puspusin ng iyong banal na Espiritu nang lubusan namin kayong madama. Tanggalin mo ang mga bagay-bagay na humahadlang sa amin upang lubusang matanggap si Kristo ng may nag-uumapaw na kaligayahan. Hayaang ang init ng liwanag ng iyong pag-ibig ang magbunsod sa aming sumunod sa iyong tagubilin. Sagipin mo kami mula sa aming mga pansariling interes na naglalayo sa iyong biyaya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat ng mag-anak na naririto ngayon, partikular na ang pamilya Mr. and Mrs. Arturo and Josephine Diola and family. At bigyan mo kami ng kaalamang mapagtanto ang tama at mali. Turuan mo kaming maging bukas palad. At
Marinig nawa namin ang iyong tinig sa aming puso habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inilalarawan ni Isaías ang panahon ng Mesiyas, kung kailan ang lahat ng sangkatauhan, di lamang ang mga Hudyo, ay matitipon sa tawag ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, humahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob.
upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Siyon nagmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala na magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lusod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang manambahan ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin sa poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpapalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tawasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dahilan sa akin kasama't katotoo, sa'yo, Jerusalem, ang sabing ko'y ito. Ang kapayapa ay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng poong ating Diyos, ang aking dalangin, umudlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Nang tinanggap ng mga taga-Roma ang pananampalataya kay Kristo, panahon na upang sila'y gumising at mamuhay na marangal bilang mga anak ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya.
sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong mga buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Pag-ibig mo ay ipakita. Lingapin kami tuwina. Iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong ni Noe, si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya papapayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroong isang babae na isang gabi siya ay nanaginip. At sa kanyang panaginip, nagpakita ang Panginoon. At doon sa panaginip, sabi ng Panginoon, bibisita ako sa iyo bukas. Kaya kinabukasan, early in the morning pa, siya ay nagsimula ng maghanda. Ginagayakan niya ang kanyang bahay. Yung mga kurtina na sa pista lang mailabas, nilabas niya. Naglinis siya, nagwalis, so on and so forth, upang paghandaan ang pagdating ng kanyang bisita, ang Panginoon. Pagkatapos na siya ay naglinis, siya ay nagluto ng masarap na pagkain. Pagkatapos siya ay naligo, at pagkatapos siya ay naupo doon sa beranda ng kanyang bahay.
dumating ang alas 8, alas 9, wala pa pong bisitang dumating. Mamaya-maya konti, dumating ang mga apostolada ng panalangin sa simbahan ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Sabi, Sister, halina po kayo. Mayroon po tayong prayer meeting doon sa ating simbahan. Sabi niya, hindi po ako pwede kasi mayroon po akong bisitang hinihintay. Dumating ang alas 10, alas 11 may dumating. Ate, maari po ba kaming manghiram muna ng bigas? Wala po kaming lulutuin sa tanghaling ito. Sabi niya, pasensya na po, yung bigas ko po ay naluto ko na po para sa aking bisita. Dumating ang alas 12, wala pa rin bisitang dumating. Pagkatapos, alas 3 na, meron na namang dumating. Sister, pupunta na po tayo. Meron tayong devotion sa Sacred Heart. O Lord, o yung mercy, divine mercy. Magdasal na po tayo. Wala pa rin, sabi niya, hindi po ako pwede. Meron akong bisitang hinihintay. Hanggang nag-alas 6 ng hapon. Nag-alas 7 ng hapon, wala pa rin dumating. Nakatulog na lang po siya. At habang siya ay natutulog, nanaginip siya. Napanaginipan naman niya ang Panginoon. At doon sa kanyang panaginip, pinagalitan niya ang Panginoon. Sabi niyo po, bibisita po kayo sa araw na ito. Bakit po hindi kayo dumating? Sabi ng Panginoon, bumisita nga ako. Hindi lang isang beses, but 3 beses sa araw na ito. Pero hindi mo ako nakikilala. Hindi mo ako napansin. Kumusta po tayo? Simplihan lang natin to. Hindi naman kailangan na mag-theologize tayo dito. Simplihan lang natin. Kasi nga po, sa araw na ito, ang simbahan ay pumasok na po sa tinatawag na panahon ng Adbyento. Advent, from the Latin word adventus, meaning coming. Sino ang darating? Sabi ni St. Bernard of Clairvaux, St. Bernard, sabi niya, maroon daw 3 comings of the Lord. First coming is when He came, when the Word became flesh and dwelt among us. Many, many years ago. At ito yung gugunitain natin pagdating ng, mga 20 days na ba? Ilang araw na ba? Ito yung gugunitain natin, yung first coming ng Panginoon many years ago. Ang second coming o yung pangalawang coming ng Panginoon ay yung ito actually, pwede na rin sabihin third na ito, pero yung second coming when He come to judge the living and the dead. Between this first and mayroong coming na in between, yung pagdating ng Panginoon sa buhay natin araw-araw. Kumusta po tayo? Baka naman po kasi, madaliin natin ito. Baka naman po kasi, matagpuan tayong hindi handa. Kaya nga po, sa ating unang pagbasa, tayo ay iniimbitahan. Tayo na, sana ba yun? Lalakbay, sa ano bang tawag? Halin na kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. This is the invitation. Tayo na. Huwag na tayong manatili sa kadiliman. Kadiliman ng ating mga pansariling interes at gusto. Huwag na tayong manatili sa kadiliman ng
materialismo. Sabi nga San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, sa pita ng laman, sa kalasingan. Itong mga bagay-bagay na ito, magdulot sa atin ng kadiliman at invitasyon sa atin ng Panginoon ay halin na kayo, sambayanan ko. Maglakad na tayo, lumakad na tayo sa liwanag, sa aking liwanag. Ito ang invitasyon sa atin. Kaya po kinumusta po kayo, kumusta po tayo? At kumusta po ang ating paghahanda? Nare-recognize po ba natin ang pagdating ng Panginoon sa buhay natin? Everyday sa buhay natin? Napakinggan po ba natin ang kanyang tinig na nagsasalita sa atin? Baka naman po kasi busy tayo sa mga bagay-bagay, sa makabundong bagay. Napakaingay ng buhay natin. Kasi ang dami nating mga material concerns material. Ito yung nag-o-obstruct doon sa tinig ng Panginoon na nagsasalita. Napakaingay ng mundo natin, di po ba? Sa labas, napakaraming ingay. Tapos inside us, napakaingay ng buhay natin inside us kasi napakarami nating concerns. Don't get me wrong. Dapat din talagang pagtuunan nating pansin ang ating concerns. Kasi dapat mabuhay tayo. Mayroon tayong physicality na i-maintain. Kaya nagtatrabaho tayo, nagsisikap tayo, but don't forget, kung mag-spend tayo ng time para sa ating sarili, 24/7, baka pwedeng 24/7 din, mayroon tayong time para sa ating ugnayan sa Panginoon at sa ating kapwa. Kaya ito ang gusto ng Panginoon na paghahanda. Maganda nga yung ating simbahan kasi na-decorate tayo. Maganda, yes. I encourage you, decorate your houses. But most especially, decorate your heart. Okay? Maggaya kayo. Lagyan yung mga parol at saka mga palamuti ang bahay ninyo. Pero lagyan din natin ng ilaw at palamuti ang ating mga buhay, ating mga puso. Kasi pagdating ng Panginoon, ito ang kanyang titingnan. Kaya sa linggong ito, sa ating pagsisimula sa panahon ng Adbyento, ating idalangin sa Panginoon at tulungan tayo. Alam niyo po, palagi kong sinasabi every time I celebrate Mass, pag wala yung tulong galing sa Panginoon, hindi tayo magtagumpay. I tell you, hindi tayo magtagumpay pag wala yung tulong galing sa Panginoon. Left to ourselves, naku po, baka ngayon, interesado tayo na mamuhay na madangal. Baka bukas makalawa, wala na rin yung intensyon na yon. Kasi mahihina tayo. Kaya Diyos sa misa na ito, sa ating pagsimula, sa ating pagpasok sa paghahanda natin, sa pagdating ng Panginoon sa Pasko, sa paggunita natin sa Pasko, ating idalangin sa Panginoon na tulungan tayo. Liwanagan ang ating isipan. Makita natin ang tamang daan na tatahakin sa buhay natin. Bigyan tayo ng grasya upang mag-persevere. Mag-persevere tayo na gagawa ng mabuti. Hindi tayo manghihina. Bigyan tayo ng Panginoon ng lakas upang matahak natin ang tamang landas. Sa tulong ni Maria, ang ina ng mabuting paglalakbay, no? Sa tulong ni Maria, magtagumpay tayo. May God bless us all. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong, na may katong araw na buhay na maguli,
Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang ito at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, itinataas natin ang ating mga puso sa ating Ama habang ating inahahanda ang ating mga sarili para sa pagdating ng anak na si Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, tulungan mo kaming ihanda ang aming puso, isip at kalooban, at manalangin tayo sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ulitin po natin. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa simbahan, ihanda nawa ni Papa Leon, mga obispo, pari, diakono, at mga laiko ang kanilang mga sarili para sa pagdating ng iyong anak sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa lahat ng bayan, buksan mo ang kanilang mga puso at ng manunubos. Tunay na kasangkapan ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa mga natitipon ngayon, gabayan mo kami upang ang aming mga pasya at gawain ngayong linggo ay maging tuwirang pagsasakatuparan ng iyong pakikipag-isa at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa mga mahal naming namayapa, salubungin mo sila sa pagbalik sa iyong pagmahal na yakap. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Sa iyong sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang kailangan ng ating pamayanan, pati ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, patnubayan mo ang aming mga puso sa aming paghahanda sa pagdating ng iyong pagkipag-isa at kaligtasan, si Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Panginoon, aming kanuga, tinapay at halak, alay ng kaya, umasa ayunin aming inanda, ang aming puso, upang dito'y manaan ka sa pagdating mo. Ang ulilang lupain manauna, ikaw ay muling at ito'y amin sa tuwa. Panginoon, aming handog, tinapay at alay
umaasa sa pagdating mo. Layunin aming hinasa ng aming puso upang ito'y manangka sa pagdating mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa katurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Matulunawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapakapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. My Lord and my God.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming pinaya, nanamatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo naming Santo Papa, ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus, ang Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa pangalan mo, pagpasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan.
sa hintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanagan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo at ang kapangyarihan at ang kapurihan kailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kay bulong na mundo, hirap sa punang lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka. Sagipin mo ang
maya, ikaw ang pag-asa ng buhay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit na Pasko. Panginoon, halina at umaliko ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa ng buhay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at umaliko ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa ng buhay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggang. Amen. Umupo muna ang lahat para sa ilang paalala. Sa ngalan po ng ating mga kaparian at ng ating simbahan, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa pamilyang sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adviento, ang pamilya ni na Mr. Arturo and Mrs. Josephine Diola and family. Maraming salamat po. Nung nakarang linggo, ang ating pong mga masses collection ay umabot po ng 22,850 habang ang love offering naman ay 10,180 pesos na may kabuang 33,030 pesos. Wala pa po rito ang ating office collection at ito po ay ating ire-report sa susunod na linggo. Sa darating po na December 8, araw ng Lunes, ating pong ipagdiriwang ang kapistahan ng kalinis-ninisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o Immaculate Conception. Nataon po ng araw na ito ay araw ng Lunes. Ang ating pong misa ay dalawa. Isa sa umaga at isa sa gabi. 6:30 ng umaga at 6 p.m. ng gabi. Kayo po ay malugod at labis naming inaanyayahan. Kahapon po ay matagumpay nating naisagawa ang sama-samang panalangin sa ating lakbay biyaya. Sa ngalan po ng ating simbahan at kaparian, tayo po ay lubos rin na nagpapasalamat at palapakan po natin ang ating mga sarili. Sa darating naman na December 10, amin din po kayong inaanyayahan sa ganap na ika-6 ng gabi
upang ating pong ipagdiwang ang ika-25 anibersaryo ng pagkapari ni Father Arnel Diaz. Sinulit ko po sa December 10, alas 6 ng gabi. At kanina po ay ginawa po natin ang consolation draw. Ito po ay gagawin sa alas 5 ng misa tuwing araw ng linggo. Meron pa po tayong December 7, 14, 21 at 24 at ang ating grand raffle draw ay gagawin sa December 24 kung saan maaari pong merong maaaring manalo ng grand prize na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Maraming salamat po. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito, na noon ay hinihintay nating bumalik, ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong naglalakbay, nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naalala ko ang banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Masaya nating ipagana pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noong una-una, na ang tao'y nalugmok sa sala. Pinangako ang Birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, na sa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Masaya nating ipaganda ang pagdating